Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karibin natin kapapasok lang, grabe to. Ginulat ang lahat, lagman kumpirmado na, BP Sara PBBM na shock, tamba nanlumo. Yan mga karibin natin ang ating aalamin mula po rito sa channel ni News PH. Yan. Nasa description po ang full video link ng balita ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng ratsyon ang balitang ito. Eto na po. 12 billion, 12 billion inserted to Chacha, no? Sa COMELEC budget po. Yan po ang pahayag nito ni Congressman Edsel Lagman. Ayon din kay Lagman, noong tinanggalan nila ng confidential fund si Sara Duterte, ano sabi ni Lagman? Maraming salamat po, Speaker, sa pagkakatanggal po ng confidential fund ni Sara Duterte. Alam ko po na kayo alam ninyo yan, na kayo meron kayong, kasi nagpapasalamat siya. Alam ko po kayo yung hindi naman po tatakbo yan ng wala naman pong mangyayari sa Congress na hindi nyo alam. Kaya sa inyo po ako nagpapasalamat, Mr. Speaker. Yan yung sinabi ni Lagman. Kinakailangan pa ba nating maghanap ng mastermind? Hindi po ba very obvious? Huwag nyo na rin pong hanapin kung sino sinasabi ni Paulo Duterte na peking Panginoon. Hindi pa ba very obvious kung sino yung tinutukoy na peking Panginoon? Ganun ba kay kabugok? Para dapat pinapangalanan. BP Sara nga, hindi niya naman pinangalanan si Tambaluslos. Natukoy natin lahat. Eto, peking Panginoon. Hindi nyo matukoy kung sino na nangungubra ng 30%. Imposible naman. Ganun ba kay kabugok? Hindi naman kayo ganun kabugok. Okay. Ayon po kay Lagman, at ito po ay pinatotohanan po, budget yan. Hindi naman po pwedeng i-deny yan. Ayan, no? Sabi po ni Lagman, yan lang natin ng konti, ha. Ito po ay akusasyon ni Congressman Edsel Lagman. Hindi po natin to akusasyon. Sabi ni Edsel Lagman, okay, yung final version ng 2024 outlay, COMELEC had initially been allocated 2.2 billion in 2024. Pakinggan nyo po, ha. Ito po ayon kay Lagman. Ang budget ng COMELEC, 2.2 billion sa 2024. Yung inapprove nila sa Congress. Ayan. Para po sa pagkukondak ng election, plebiscite, etc. An amount not far from the 2.5 billion it originally requested. So ang original na ni-request ng COMELEC 2.5, ang binigay sa kanila ng appropriation 2.2 billion. Yan po ang budget ng COMELEC originally sa 2024 election. Ayon kay Lagman, no? Sa final 2024 budget, the allocation for the item on plebiscite had ballooned for 14 billion. So nadagdagan po ng 12 billion. Yan po ang sinasabi which deliberates the budget behind closed doors. Ito po ay inserted sa BICAM. No, hindi po dun sa dinideliberate. 'Di ba nakita niyo sila BP Sara na tinatanong-tanong, tapos pagkatapos noon sila na lang nagde-deliberate. Yung hindi po naka-televise, yung BICAM lang, sila lang po, mga congressman at senador lang. Bigla pong dinagdagan niya ng 12 billion ayon kay Edsel Lagman. 12 billion. Para saan po yung 12 billion? Ayan. O, pero bago yan, pinaliwanag muna. Ayan, no? Yung 14 billion na gagamit. Yan mga karibin natin ha, si Lagman, hindi na po yan kakampi ng mga Duterte pero di ba? Ha? At ngayon ay kakampi nga po ito ng mga ni speaker, di ba? O ngayon, parang umaalma na rin sa mga ginagawa diyan sa Kongreso. Isipin nyo mga karibin natin, napakalaki pala ng idinagdag ng Congress sa kanilang budget. Nako, saan kaya na naman ito mapupunta? 'Di ba? Ito nga ito nga po yung nakakapagtaka 'di ba? Sila mga karibin natin na mga congressman panay ang dagdag sa mga budget.
Pero pag tayo naman po, mga karibin natin, tayo naman po ang naghahanap kung saan napupunta ang kanilang mga budget. Aba, naiiba agad yung issue, 'di ba? Parang may puputok na ibang issue para hindi na mapag-usapan yung hinihingi ng taong bayan na resibo. Ha? Simula po nang nagsalita si dating Pangulong Duterte patungkol dyan sa resibo, 'di ba? Si Ma'am Sas. Palagi na lang pong may pumuputok na issue, no? Diyan sa Kongreso. At hindi na po napapag-usapan yung paglalabas nila ng kanilang book of accounts, 'di ba? Oh, talaga naman pag perang pinag-uusapan ng bibilis ng mga ito. Pero pag resibo naman ang hinahanap sa kanila, mga pipi at bingi agad. Gamitin po sa budget sa Chacha o sa eleksyon, plebisito, at iba pang eleksyon. Kasama na kung magkakaroon ng Chacha, plebiscite. Yung plebiscite po, yung tatanungin kayo, yung yes or no. Pag nakapag-Chacha na po sila, 2024 to ngayon po to. Bakit 2024? Bakit mabilisan? Kasi nga po, mag-eleksyon na sa 2025. Kailangan mabago na yung konstitusyon. Hindi po ba? Yun eh. Hinahabol po nila. Budget po to sa 2024. Okay, kaya malaki po to. Ngayon, ang sabi ni Lagman, itong 14 billion ay mas malaki pa sa 5 departments ng budget. Mas malaki pa yung budget sa migrant workers. Grabe. Mas priority pa yung eleksyon sa Chacha. Ayon kay Lagman, yung plebisito. Kasama na po dyan kung magkakaroon po. Plebisito po yan, kasama na po dyan yung mga plebisito sa gusto nyo ba maging syudad tong bayan na to. Pero ang laki po nun. Napakalaki po ng 12 billion. Kaya nga po ang sabi rito ni Lagman, kakaiba tong plebisito na to. May malaki to. Okay. Migrant workers, 9.8 billion lang. DAR, Agrarian Reform, 8.1 billion lang. Department of Trade, 8.6 billion lang. Ang laki po. Pati po tourism na nag-aakyat po sa atin ng pera. Mas malaki pa po. 3.4 billion lang yung tourism. Imaginein po ninyo, gagastusin sa eleksyon. 14 billion. Grabe po to. Okay. So sabi, ngayon merong isang Napakalaki po ng gagastusin sa eleksyon, mga karibin natin, no? Tapos pag nanalo po sila, panay naman ang pangumulimbat sa ating kaban ng bayan, no? Parang ginigisa talaga tayo sa sarili nating mantika, mga karibin, 'di ba? Gagastusan natin itong mga politiko sa eleksyon. Bag nanalo, gagatasan nila, parang wala nang matitira sa wala nang matitira para sa mga Pilipino. 'Di ba? Naku naman. Pwede ba kay Oh? Pwede ba kayang ibalik yung dating panahon, 'di ba? Sinasabi nila hindi naman tayo nabuhay nung mga panahon na 'yon. Pero may naririnig tayo at kwentuhan lang po, mga karibin natin ng matatanda na nung mga panahong 'yon, wala namang ganyan, no? Wala namang sahod din ng mga kapitan, 'di ba? Ano lang, ano tawag yan? Honorarium. Pwede kaya yung honorarium na yun, maging batas na. Ewan ko lang kung may tumakbo pang senador, congressman, presidente. Oh, payag po ba kayo? Na yung mga politiko natin ay wala ng sweldo? Tingnan natin kung para ba talaga sila sa bayan, 'di ba? Or para lang sila sa pera ng bayan. congressman na nagsabi na hindi. Hindi po yan hindi po yan. Yan po yung ni-request ng COMELEC. Sabi nito ni congressman ko. Sabi naman ni Lagman, tinanong niya si mamaya po mga tanong tanong niyo po yan mamaya. Tandaan niyo nga yung tanong niya, was it for economic? Okay.
Sabi ni Lagman, kasi sinasabi nito ni Congressman ko na walang katotohanan yung sinasabi ni Lagman. Sabi ni Lagman, tinanong ko sa pamamagitan ng aming common friend, itong si Chairman Garcia. I have asked Chairman Garcia through mutual friend whether he requested this huge increase and he said no. Hindi pala nila nire-request yan. Following is the record of the pertinent conversation. Ayon po to kay Lagman. Magandang hapon, Chairman G. Pinapatanong ni Congressman ECL, Edsel Lagman. If you or the commission requests the 12 billion inserted nung BICAM, tatanungin ka na rin namin ng media. Tatanungin ka rin naman ng media. Oh, nilalaglag niya si Tambi. Pero hindi niya sinasabi na nilalaglag niya si Tambi. Lagman, yan, chairman, hindi pre. Kaya lang, dun sa president's budget, tinanggal lang kami ng 17.4, kaya binalik lang yung tinanggal na paulit-ulit namin sinasabi sa budget hearing na sana mabalik, kaya kulang pa ng 5.4. So, hindi sila nagre-request, pero tinanggalan sila. O, yun naman pala, Lagman eh. Paano mo papaliwanag yun? May tinanggal pala sa COMELEC, binalik lang naman pala. Sabi ni Lagman, ito, So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dito sa budget, no? Na dinagdagan ng napakalaking halaga, no? Saan kaya ito mapupunta? Sabi sa election din man, mga karibin natin, no? Ha? Pero may naiisip na ba kayo? Ay nako, sana matatapos lang talaga ang mga isyong ito mga karibin natin kapag naglabas na po ng mga kanya-kanyang resibo, kanya-kanyang book of accounts itong mga congressman na ito, hindi ba? Yan naman po talaga yung hinihingi natin eh. Kasi wala po silang resibo at liquidation by certification lang. Di ba? Napaka-unfair po niyan para sa dun sa mga hinanapan nila ng resibo tulad ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Sila mismo, Kongreso mismo ang 'di ba? Ang nag-imbestiga diyan sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte at inimbestigahan niya ng COA at sinasabing walang nangyaring anomalya. Oh. Bakit ngayon kayo naman po sana, no? Yung mga nag-akusa kay Vice President Sara Duterte. Ha? O kayo naman po ang hinahanapan ngayon ng taong bayan, ilabas nyo po ang mga resibo ninyo kung saan nyo inilagay, kung saan nyo binigay, kung saan, bulsa, nakalagay. Diba? Yung pera ng taong bayan. Nako po, hindi po pera ninyo yan. Ha? Siyempre, may pera din kayo dyan, di ba? Kasi nagbabayad ba kayo ng tax? O, kung nagbabayad po kayo ng tax, pera nyo rin po yan. No? O, maglabas na kayo ng inyong mga resibo para manahimik po. Sampalin nyo po. Eto nga po di ba? Sampalin nyo nga po ang taong bayan ng inyong mga resibo kung meron man para manahimik na po ang taong bayan. Di ba? Hindi na po kayo kukulitin ng taong bayan once na maglabas po kayo or magpa-audit po kayo. Yung totoong audit mga karabin natin, hindi yung magic lang. Sige. Sampalin nyo kaming lahat, no? Sa pagmumukha namin ng mga resibo ninyo at malugod po namin tatanggapin yung mga resibong yan, 'di ba? As long as, 'di ba? Ang mag-audit sa inyo, COA, 'di ba? Or third party or something na mapagkakatiwalaan talaga. Yung mga hindi nababayaran. 'Di ba? Mahirap naman yung magpapa-audit kayo pero may cash advance, 'di ba? Well, anyway, mga karibin natin, ano naman po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.